Three types of advisors na dapat mong iwasan. Number one, product pusher. Kung ang financial advisor na kausap mo, isang product lang ang pinupush sa'yo, iwasan mo na ito. Hindi pwedeng isang product lang ang alam ng advisor mo or isang type ng insurance lang ang alam. Example, kung VUL lang ang ino-offer ng advisor mo, iwasan mo na ito. May different types of life insurance. Merong term insurance, may whole life insurance, may endowment plans, at merong VUL. Hindi pwedeng isang type of insurance lang ang alam ng advisor mo kasi kapag ganun, pinupush niya ito for his or her own interest. Hindi para sa'yo. Baka ito lang ang pinabebenta sa kanya ng company niya or ng manager niya. Sa banks, marami niyan. Iwasan mo ito. Number two, yung namimilit. Iba yung makulit sa namimilit. Mahalaga din na makulit ng konti yung advisor natin to give us reminders and encourage us to take action. Aminin natin na most of the time, kung walang accountability, hindi tayo mag-take ng action or usually magtatagal, we overanalyze. So, okay lang na makulit pero wag yung namimilit. Yung ayaw mo pa nga bumili, pinipilit ka kasi kailangan niya or hindi siya makakakota. Huwag ganun. No? Iwasan mo yung ganong advisor. It's your right as consumer na pag-isipan or i-weigh yung option. Huwag kang papapilit yung tipong hindi ka papatayuin or papauwiin ng wala kang desisyon. Iwasan mo na yung mga ganito. And number three, yung hindi tatagal na advisor. Mahalaga na magtatagal ang advisor mo sa life insurance industry at sa company that he or she is representing. Getting life insurance is a long-term commitment. So sana ang advisor mo, long-term din ang commitment. Long-term goals ang ina-address natin sa life insurance industry in case of death or sickness, which we don't know when it will happen. Or if you're saving for your kids' education or your own retirement, matagal pa ito. Sana andun pa rin yung advisor mo when you need assistance. So advantage talaga if yung advisor mo matagal na sa industry. I have nothing against rookies kasi I was once a rookie before. Pero advantage talaga kapag matagal na yung advisor mo kasi lesser chance na iwanan ka niya at aalis sa industry. Of course, pwede ka pa rin gumawa sa baguhan pero tanungin mo siya kung ano yung commitment niya sa mga clients niya. Magtatagal ba siya or kung employee siya ng bank, for example, lilipat-lipat siya ng company or jobs. Mas advantage yung may kausap ka na advisor na mag-guide sa iyo kasi yun naman talaga ang role namin to guide the clients in reaching their financial goals.